Magandang araw mga kaparokya. Ating pag-uusapan ng isang senador na di umano'y lalapit daw po sa opisina ng Pangulong Bongbong Marcos para hilingin na i-lift ang suspension order na ipinataw ng MTRCB or ng Movie and Television Review and Classification Board sa pamumuno ni Ms. Lala Soto. Ito'y hinggil sa suspension order na ipinataw nito sa isang noontime show dito sa ating bansa. Walang iba kundi ang It's Showtime ng ABS-CBN. At bago natin simulan ay pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick na rin ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. At bago natin pag-usapan yung isang senador na lalapit nga sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ay i-congratulate po muna natin yung mga komedyanteng na tumanggap ng award mula sa Film Development Council of the Philippines sa pamumuno ni Mr. Tirso Cruz III at ng direktor na si Jose Javier Reyes. At ito ay sina Vice Ganda, si Michael V, Miss Eugene Domingo, si Ay de las Alas at ang legendary trio na sila Tito Vic and Joey. Ito'y inalay para sa yumaong si comedy king na si Dolphy Quezon. At ang award na ito ay patunay na maganda at maayos na pag-aambag ng nasabing komedyante sa larangan ng pampelikulang pangpapatawa dito sa ating bansa. At atin din i-congratulate ang noontime show ng E80 ng Tito Vic and Joey sapagkat the whole month of September ay on top or number 1 sila sa TV ratings according to AGB Nielsen, isang mapagkakatiwala ang ahensya pagdating sa pagbibigay ng mga ratings in terms of TV program dito sa ating bansa. Again, thank you sa pagbibigay ng information regarding sa TV ratings dito sa ating bansa. At patunay lang po yan na kahit na maliit ang coverage na nasasakop ng nasabing network ng TV5 ay still on top ang noontime show ng Tito Vic and Joey. At hindi lang sa madlang people or sa legit dabarkad sila number 1, pati sa mga commercials or sponsors. So tangkilikin natin ang mga noontime show dito sa ating bansa, hindi lang sa E80 kundi sa It's Showtime at It Bulaga na nagbibigay tulong naman talaga sa lahat ng said sa buhay dito sa bansang Pilipinas. At tara, ating pag-usapan yung isang senador na lalapit nga di umano sa opisina ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang senador na ito ay si Senador Bong Revilla Jr. At kung titingnan natin at susuriin mabuti ay maganda at maayos naman yung nais mangyari ni Senador Bong Revilla sapagkat tama nga naman po siya, maapektuhan nga po ang maliliit na empleyado kapag nagsimula na ang suspension na ipinataw ng MTRCB sa noontime show na 8 Showtime. Dahil nga daw po no work, no pay ang nasabing suspension na ipinataw dito. At nagbigay na rin ng statement ang pamunuan ng MTRCB regarding sa no work, no pay issue at sa suspension. Sabi ng MTRCB, ang no work, no pay ay hindi po nila saklaw yan. Ang suspension order na ipinataw ng MTRCB ay yung tanging saklaw lang ng nasabing ahensya dahil ang MTRCB ang siyang nangangalaga pagdating sa mga programa dito sa ating bansa. At pagdating naman po sa no work, no pay ay hindi po nahawak ng MTRCB ang usapin niya, kundi ayan ay under na ng Department of Labor and Employment or DOLE. So, sabi ng MTRCB, sa tagal na daw po ng It's Showtime at halos isang dekada na po, may isang dekada na pong umiere from Monday to Saturday. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin
nare-regular ang mga nasabing empleyado ng Eat Showtime, o let's say sabihin na natin ng ABS-CBN, sapagkat according to the labor code, kapag sa pagkakaalam ko, kapag ang isang empleyado ay umabot na ng 6 months, ay dapat ay regular na yung pupuntahan ng mga nasabing empleyado. Sa pagkakaalam ko, ipinagbabawal po yun, di ba? Pag sinabing contractualization, tapos more than a decade or years na nagtatrabaho as employee ng isang company, ay pinagbabawal po ng labor department yun. Pag tumungtong po ng 6 months, ay dapat po regular na po ang pupuntahan ng nasabing empleyado. At according to the labor code 280, di ba? Makikita. At bakit ang tanong lang dyan, kahit sabihin pa natin maganda ang hangarin ni Bong Revilla, Senador Bong Revilla, ang para sa akin, bakit hihiling siya para i-lift ang suspension order sa Pangulong Bongbong Marcos? Bakit hindi niya na lang hilingin sa pamunuan ng ABS-CBN yung about sa no work, no pay issue, dahil saklaw na po ng kumpanya ng ABS-CBN yung mga empleyadong matatamaan ng nasabing suspension order ng MTRCB. Pero kung titingnan naman natin, ay maayos at maganda naman ang hangarin ni Senador Bong Revilla. Nais niya lang tulungan yung maliliit na maapektuhan ng nasabing suspension tulad ng mga staff and crew nito. At sana ay sa pamunuan ng ABS-CBN ay tulungan nila yung mga empleyado na maapektuhan ng nasabing suspension, dahil mahigit isang dekada na po sumasaere ang Eat Showtime, kaya dapat responsibilidad din nila na bigyan ng assurance yung mga empleyado, yung mga cameraman, yung mga staff, at yung mga crew. At dahil dyan ay parang na-open din yung usaping contractualization, dahil yun nga, tulad ng sinasabi natin na matagal na pong sumasaere ang Eat Showtime, bakit hindi pa po hanggang ngayon nare-regular yung mga nasabing empleyado na nasabing noontime show? At siguro ganun din, konektado rin yan sa noontime show ng Eat Bulaga at TVJ. Yan ang isa sa dahilan kung bakit hindi sumama ang mga mga staff or cameraman ng nasabing Eat Bulaga ng TVJ before nung nasa GMA pa sila, dahil siguro hindi sila regular at kailangan nilang may ibuhay, kumbaga may ipakain sa pamilya nila. Tama nga naman, isang buwan halos hindi umere ang Tito Vic and Joey sa noontime show, kung kaya talagang maapektuhan ang pamilya ng mga nasabing empleyado. At ulitin natin, maganda ang hangarin ni Senador Bong Revilla. Nais niyang tulungan yung maliliit na empleyado na maapektuhan suspension order ng MTRCB, pero dapat mas mag-focus na lapitan ni Senador Bong Revilla yung pamunuan ng ABS-CBN, sapagkat ang mga empleyadong maapektuhan nito ay nagtatrabaho or nagsisilbi sa nasabing network na ABS-CBN. At saludo pa rin tayo kay Senador Bong Revilla sa maganda niyang hangarin, di ba? Kumbaga, hats off pa rin tayo dyan, dahil nais niyang tulungan yung mga maliliit na empleyado. Ngunit, yun nga lang po, sana hindi po siya lumapit sa Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat hindi ko man nakikita yung kamalian ng Eat Showtime. Kumbaga, yun ang ipinataw ng pamunuan ng MTRCB, kaya dapat natin galangin. Ako personally, hindi ko tinitignan yung mali ng Eat Showtime. Kung meron man at kung may naipataw man ang MTRCB na siyang nangangalaga sa mga programa, ay dapat pa rin natin igalang. Ganun lang po yun. Kumbaga sa Senado, kapag hindi ginalang ang Senado, di ba, parang kabastusan yun pagdating sa
mga senador, di ba? So, galangin natin ang ahensya na nangangalaga sa mga programa dito sa ating bansa. Again, hanggang dito na lang at congratulations sa mga tumanggap ng mga award from Film Development Council of the Philippines. Again, thank you and God bless.